So what's up mga paps? So for today's tutorial, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Excel formula na VLOOKUP plus concatenate or concat. Ngayon, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa upload ko mga videos. So ayun, yung sample natin today, ah parehas lang halos ng table na ginamit natin ng last tutorial. So, ang pinagkaiba lang is wala siyang identical na column. Pwede natin gamitin para sa VLOOKUP. So, kung mapapansin mo, yung sa row data, yung ID tsaka name is magkasama. So, hindi natin siya pwedeng gamitin as VLOOKUP. So, gagamit tayo ng dalawang formula ngayon, which is yung VLOOKUP and yung concatenate or yung concat. Sa ibang versions ng Excel, ah, concat or concatenate minsan yung lumalabas. Sa old versions ng Excel, concatenate siya. Pero yung sa mga new versions, concat na siya. So, pakita ko lang sa inyo kung anong ah, ginagawa ng concat na yan. So, ang ginagawa lang niya is pinagsasama niya yung dalawang cell na gusto mo siyang pagsamahin. So, ganito. Concat. Then, yan. Separation pa din. Then, ito. Then, close o open parenthesis lang. So, ang goal natin is makuha natin yung nasa column C, which is yung data dun sa area and mapalabas natin dito gamit yung ah, concatenate. So, para magawa yun, so kailangan natin gayahin to. Okay? So, yung kulang natin dito is yung comma. So, lagyan natin ng ah, dalawang apostrophe and then, sorry, yung dash pala. Yan, dalawang apostrophe, dash, and then separation ulit. Yan. Control D. Ganyan. So, ganyan yung formula na gagamitin natin para makuha natin yung nasa column C na raw data. So ngayon, ah, try natin copyin to. So, pwede rin natin i-type sa loob. So gagamit tayo ng VLOOKUP. And then yung formula kanina, which is yung concat. Ayan. And then comma. Yung table array, yung table na pagkukuhaan nyo. So from column A hanggang column C, highlight mo lang yan. And then pang ilang column siya. So in this case, pangatlong column siya. Comma, 3, and comma ulit, then 0. Then close na natin siya. Tapos enter. So yan. Highlight na natin yung from column D2 hanggang D6 and then control D sa keyboard. So ayan. Pwede naman, ang ginagawa ng iba, may ibang example sila. So, kunyari ganito. Same lang din naman siya. Instead na nasa loob ng VLOOKUP yung formula, pwedeng nasa labas. Gaya nito. Yeah. So, either of the way. Pero sa akin, um, best practice na ginagawa ko dyan is yung ganito talaga. Pero ito, kung mas nadadalian kayo sa ganito, mas okay din naman. So, yan. VLOOKUP plus concatenate. Salamat.